Mapagpalang at maawain na Ama, lumalapit ako sa iyo na may pusong umaapaw sa pasasalamat. Namamangha ako sa iyong pag-ibig, sa iyong katapatan, at sa biyayang nagligtas sa akin. Hindi ko ito pinaghirapan, hindi ko ito karapat-dapat, ngunit malaya mo itong ibinigay sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo. Panginoon, salamat po sa pagtingin mo lampas sa aking mga kasalanan at kabiguan, at sa pagbibigay sa akin ng panibagong simula. Ang iyong biyaya ang naging angkla ng aking kaluluwa noong ako'y ligaw, wasak, at nalilito. Ang iyong pag-ibig ang siyang humango sa akin mula sa kadiliman patungo sa iyong kahangahangang liwanag. Ayon sa Efeso Kabanata 2, Talata 8, sapagkat dahil sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi galing sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos Panginoon. Tulungan mo akong huwag baliwalain ang kaloob mong ito. Itanim mo sa aking puso ang kahalagahan at kapangyarihan ng iyong biyaya sa bawat araw. Kapag ako'y nagkukulang, ipaalala mo sa akin na ang iyong biyaya ay higit pa sa aking mga pagkakamali. Kapag bumubulong ang kahihiyan sa aking tenga, patahimikin mo ito ng iyong katotohanan na ako'y tinubos, pinatawad, at tinawag ayon sa iyong pangalan. Kahit ako'y lumihis o maligaw, hinahabol mo pa rin ako ng iyong habag. Ang iyong biyaya ay hindi naghihintay na ako'y maging tama. Sinalubong mo ako sa gitna ng aking kaguluhan at tinakpan mo ako ng iyong pag-ibig. Pinanghahawakan ko ang Romano Kabanata 3, Talata 24. At sila'y inaaring ganap na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya, sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Salamat, Panginoon, na ako'y itinuring na matuwid, hindi dahil sa gawa, kundi sa dugo ng kordero. Ama, hinihiling ko ang isang sariwang kapahayagan ng iyong biyaya ngayon. Buksan mo ang aking mga mata upang makita kung gaano mo ako kamahal at kung gaano ako katiyak sa iyo. Hayaan mong baguhin ng katotohanan ito ang aking pagtingin sa sarili at sa iba. Naway maging salamin ng iyong biyaya ang bawat salita, tugon, pagpapatawad at pamumuhay ko. Naway maibahagi ko sa iba ang biyayang sagana mong ibinigay sa akin. Sinasabi sa Tito Kabanata 2, Talata 11, sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nahayag na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Salamat, Panginoon, na walang sino man ang lampas sa abot ng iyong biyaya. Hindi ako at hindi rin sila. Ama, tinatalikuran ko ang kasinungalingang kailangan kong paghirapan, ang iyong pagsang-ayon. Ibinuhos mo ang iyong pag-ibig habang ako'y makasalanan pa. Ang biyaya ay hindi pinaghihirapan. Ito'y tinatanggap ng isang pusong nagpapasakop. Hayaan mong ang aking kwento ay maging patotoo ng maaaring gawin ng iyong biyaya. Mula sa pagkabasag patungo sa kagalingan, mula sa guilt patungo sa kalayaan, mula sa takot patungo sa pananampalataya, binabago ng iyong biyaya ang lahat. Pinanghahawakan ko ang 2 Timoteo Kabanata 1, Talata 9, na siyang nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa isang banal na buhay. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang layunin at biyaya. Salamat, Diyos, sa pagtawag mo sa akin sa layunin, kahit noong ako'y pakiramdam ko'y di karapat-dapat. Turuan mo akong magpahinga sa iyong natapos na gawain. Hindi na ako nabubuhay sa ilalim ng kahatulan, kundi sa ilalim ng kalinga ni Kristo. Hayaan mong ang kapayapang ito ay manahan sa aking espiritu ngayon. Banal na espiritu, iparamdam mo ang iyong presensya. Ipaalala mo sa akin na hindi ko nilalakaran ang buhay na ito ng mag-isa. Ang biyaya ay nasa paligid ko, gumagabay at nagpapalakas. Ayon sa Romano Kabanata 5, Talata 2, sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyayang ito sa pamamagitan ng pananampalataya kung saan tayo'y nananatili. Panginoon, naninindigan ako ngayon sa biyayang iyan. Matatag, hindi natitinag, may tiwala hindi sa sarili kundi sa iyo. Sa mga sandali ng kahinaan, ibulong mo sa aking puso na sapat ang iyong biyaya. Kapag ako'y natutuksong magkunwari o magpanggap, hilahin mo ako pabalik sa katapatan at pagtitiwala. Naway hindi ko makalimutang ang biyaya ay hindi lamang para sa aking nakaraan,
Ito ang kapangyarihan na kailangan ko sa kasalukuyan at ang pangakong humahawak sa aking kinabukasan. Palibutan mo ako ng mga taong nauunawaan ang biyaya, na malayang nagbibigay nito at sumasalamin ng iyong kabutihan. Naway maging larawan ng ebanghelyo ang aking buhay sa salita at gawa. Inaasahan ko ang 2 Korinto Kabanata 12 talata 9. Ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Hindi ko kailangang maging perpekto, kailangan ko lamang ang buong pusong pagpapasakop. Panginoon, salamat na ang biyaya ay hindi ako iniwan kung saan ako nagsimula, kundi binago ako upang maging kung sino ang iyong itinakda para sa akin. Araw-araw, ako'y hinuhubog ayon sa wangis ni Kristo. Hindi na ako kinikilala ayon sa kasalanan, takot, o kabiguan. Ako ngayon ay kinikilala ayon sa iyong pag-ibig at tinatakan ng iyong biyaya. Ito ang aking pagkakakilanlan. Ito ang aking pag-asa. Iniaalay ko ang araw na ito upang mamuhay bilang tugon sa iyong biyaya. Hindi dahil sa tungkulin o takot, kundi dahil sa pag-ibig. Hayaan mong ang bawat hakbang na aking gawin ay patuloy na pinapatnubayan ng iyong banal at hindi karapat-dapat na pabor. Salamat Panginoon sa hindi mo pagsuko sa akin, sa pagtakip mo sa aking mga kahinaan ng kapatawaran, sa pagbaliktad mo ng aking abo patungo sa kagandahan sa pamamagitan ng biyaya. Pinipili kong magpatawad gaya ng ako'y pinatawad, magmahal gaya ng ako'y minahal, at maglingkod ng may kapakumbabaan tulad ng ipinakita mo sa krus. At dahil dito, Ama, pinupuri kita sa pagligtas mo sa akin sa pamamagitan ng iyong biyaya. Naway ang aking buhay ay maging isang walang hanggang awit ng pasasalamat, isang araw-araw na alay ng papuri, at isang buhay na patutuo ng iyong hindi masukat na pabor. Kung ang panalangin ito ay tumimo sa iyong puso, i-type ang Amen sa komento. Ibahagi ang mensaheng ito sa mga maaaring mapalakas ang loob at sundan kami para sa higit pang nakapagpapalakas na nilalaman. Sama-sama tayong magpatuloy sa lakbay ng pananampalataya, nagtitiwala sa mga biyayang naghihintay. Minamahal naming mga kaibigan, kayo ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng mensahe ng pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Sa pagpindot sa like at pag-subscribe sa aming channel, Daily Heavenly Whispers, tinutulungan ninyo kaming maabot ang mas marami pa at maghatid ng aliw at inspirasyon sa bawat video. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong suporta at sa bawat isa sa inyo na kasama namin sa paglalakbay ng pananampalataya. Dahil sa inyong pakikibahagi, na ipagpapatuloy namin ang pagbabahagi ng panalangin at nilalaman na umaantig sa puso at nagpapalakas ng kaluluwa. Kung kayo ay may kahilingan sa panalangin o nangangailangan ng suporta, huwag mag-atubiling ibahagi ito sa mga komento. Kami ay dedikadong ipanalangin kayo at tumayo kasama ninyo sa pananampalataya. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad ng mga mananampalataya na nagtutulungan at nagpapalakas sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin at pagmamahalan. Maraming salamat sa pagiging bahagi ng misyon na ito. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, Amen.